Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 23, 2024. Meron na nga pong umiiral sa ating bansa na ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Yung nagsasalubungan na hangin na nanggagaling sa may Australia at yung hangin naman na nanggagaling dito sa dagat Pasipiko. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga biglaang pagulan ngayon sa may parte ng Mindanao dahil nga po sa ating ITCZ. At yung mga pagulan naman sa may parte ng Central Luzon, ito'y panandalian lamang. Ito po'y isang thunderstorm at asahan naman po natin na ayon sa advanced weather forecast ng European Center, wala pa rin po tayong anumang posibleng bagyo na minomonitor hanggang unang araw hanggang pangalawang araw ng Mayo. At dito nga po sa ating rain map animation ay mananatili nga po sa may parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas na makulimlim na kaulapan, may biglaang pag-ulan dahil nga po sa ITCZ. Ganun din po, meron tayong makulimlim na kaulapan sa parte ng Northern Luzon. At pagdating naman po mamayang alas 12 ng madaling araw, ay ganun pa rin po yung ating magiging lagay ng panahon. Bukas nga po, asahan na natin na may mga tsansa ng pag-ulan tayong mararanasan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Ito po'y isolated rain shower. At dahil po naman dito sa ITCZ, meron pa rin po tayong makakapal na kaulapan na posibleng makaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating nga po ng hapon at ng gabi sa may parte ng Northern Luzon, meron nga po posibleng malalakas na pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, April 24, asahan pa rin po natin na yung easterlies pa rin nakakapekto sa ating bansa. At ito nga po, yung ITCZ. At meron pa rin po tayong rain naman dito sa may parte ng Taiwan. Pagdating naman po ng April 25, asahan natin may tsansa ng low pressure area sa eastern section ng Taiwan at asahan pa rin po natin na yung ITCZ ay makakaapekto yan sa parte ng Mindanao. By April 26, dito po asahan pa rin po natin na malinsangan ng panahon at wala pa rin tayong minomonitor na posibleng bagyo na direktang makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng April 27, magkakaroon muli ng tsansa ng mga biglaang pag-ulan sa parte ng Mindanao. At pagdating naman po ng April 28, dito po may tsansa muli ng mga isolated rain shower sa parte ng Mindanao, Palawan at ilang bahagi ng Luzon. By April 29 naman, asahan natin magkakaroon ng possible low pressure area pero outside par po yan At yung extension ng kanyang kaulapan ay posibleng magdala po yan na mahina at katamtamang pag-ulan sa parte po yan ng Mindanao. By April 30, ganoon pa rin po, tuloy-tuloy pa rin po tayo maapektuhan ng ITCZ at ng easterlies sa ating bansa. Yung makikita natin, ito nga po yung makakapal na kaulapan, ayan na nga po yung pagsasalubong ng hangin na nanggagaling dito sa parte ng Australia at yung easterlies. Pagdating naman po ng unang araw ng Mayo, asahan natin may mga tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao at meron din mga posibleng pag-ulan sa may parte ng extreme Northern Luzon. Pagdating naman ng May 2 ay may mga tsansa nga po na makakaranas tayo ng mga pag-ulan pero mapapansin natin meron pa rin po nga tayong easterlies kaya malaki pa rin po ang tsansa na makaranas tayo ng matinding init pa rin. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Sa ngayon nga po, wala tayong nakikita ng anumang posibleng bagyo na direktang makakaapekto sa ating bansa. Bagamat meron tayong mga bagyong nakikita pero nasa labas po yan ng ating bansa. Ito yung mga nasa karatig bansa lamang natin at ito hindi naman makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.